Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Guys, welcome back again to my channel. Ano guys, meron tayo susurin dito. Kalalabas-labas lang ngayong March 13, 2024. Ang pangalan naman nito ay Fidelity Application. Pero minsan tinatawag silang Fidelity Assets. Pwede daw tayong kumita ng 533 daily na pwedeng withdrawin daily rin o araw-araw at pwede tayong kumita raw sa mga assets. Sasamahan niyo ako guys, ating suriin itong platform application na to. Pero bago yan, baka naman di ko pa kayo friend sa YouTube. Please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung meron akong bagong video. And also share and like sa mga mahilig sa online at sa mga fidelity. At sa mga nandyan na gusto lamang magsuri, pwede rin mag-register, magsuri. Maganda nga yan, marami nagsusuri sa sari-saring application na lumalabas sa ating internet world. Again, dito commercial, hindi rin to promotion, hindi rin to advertisement para sa fidelity. Sadya lamang sinusuri natin ang sari-saring application na lumalabas minuto sa ating internet world. Kaya, let's go na! Ayan guys, ito yung kanilang sign-up form. Napakasimple. Maglalagay lang tayo ng cellphone number dito. Tapos, password. Kahit anong password, pwede naman. Tapos, click lang itong send. Itong OTP, automatic na mare-register dito. So, no need na po na antayin pa sa ating mga cellphone. So, gawin na natin. Yan. Tapos, click natin itong send. Yan, automatic. Nagkaroon siya ng OTP. So, click natin sign up now. Yan, sabi dyan, register success. So, save natin. Tapos, maglagay daw tayo ng username dito, tapos email. Tapos, sabi dito, click to change picture. It is recommended to upload 1 by 1 image larger than 100 px. Yan. So, maglagay tayo ng ating username at saka email. Yan. Tapos, click natin itong confirm. So, nakapaglagay na po tayo ng ating username at saka email. Ngayon naman po ay trade password. So, yung trade password po, yan ay 6 numbers po, madalas. So, puro number yan. So, hindi pwedeng kaparehas ng ating login password. Dapat iba po. So, dapat talaga sinusulat natin ang ating mga password para hindi po tayo nalilito at nakakalimot. So, lagyan natin ng 6 numbers dito. Yan, 6 numbers lang po yan. Tapos, click natin itong confirm set. Yan, trade password has been set. Yung trade password po ay ginagamit po yun pag tayo po ay mag-withdraw o gawa ng mga update sa ating mga account. So, napakahalaga po nun. No, thanks tayo dito. So, follow now. Mamaya na tayo mag-follow. So, dito makikita natin ang ating balanse ay 0. So, wala silang binibigay na libre. At meron silang customer service dito sa bandang kanan, sa baba, in case na meron tayong problem sa ating account. Ngayon, pag-aralan natin paano kikita dito sa application na to. So, punta tayo dito sa invest. Yan. So, sa invest pala, meron palang tatlong klase, monthly, daily, at saka activity. Check nga natin itong monthly. Yan. So, sa monthly, ang pinakamaliit na investment ay 310. Good yan for 35 days. At ang daily income niyan ay 124. Ang total revenue na ay 4340. So, yan po yung una. Check natin yung pangalawa. Ang pangalawa naman po ay 113 na. Medyo mataas-taas na, no? Pero 35 days din po yan. Kikita to ng 533. So, ito po yung pangalawa, 13. So, ang ano yan, 35 days. Ang daily income is 533. Yan po yung nakalagay sa ating thumbnail. Susunod naman dito ay lalo lumaki, 3,500. 35 days din daw po. 1,470 naman po ang daily nakita niyan. Susunod ay 5,000. 35 days din. 2,150 naman po ang daily niyan. So, ibig sabihin, 3 days, bawi na tong 5,000.
May tubo pa, malaki pa. Yahoo! Yahoo! Ngayon, check naman natin itong daily. Click natin to. So sa daily, ang pinakamalit na investment ay 310. Good lang for 5 days. Kaya pala daily. Sabihin, may silaman siya. 5 days lang po. At ang daily income is 150.04. At total revenue ay 750.20. So, ibig sabihin, 150 in 2 days, konti na lang, bawi ka na. So, 3 days, may tubo ka na nun. Susunod ay 1-3, tatlong araw lang din. 650 naman po ang daily niyan. So, ibig sabihin, may tubo na tayo dito na 650 after 3 days. Meron naman 3-5, 3 days din. 1,750 naman po ang daily. So, 2 days, bawi na ang iyong puhunan. Meron pa naman dito 5,000, tatlong araw daw po yan. At ang everyday nakita daw po ay 2,500. So, ibig sabihin, dalawang araw, bawi na agad ang puhunan. Yahoo! At meron pang 10K. 5K ang everyday daw nakikitain. 3 days daw yan. So, ibig sabihin, 15K ang kikitain. Wow! Yahoo! Yahoo! At marami pa pong. Check naman natin itong activity. So, sa activity, wala pa po. Sabi dyan, no items available for invest. So, yung activity, madalas siya na surprise. Inaabang-abangan po yan kasi po ay biglang nauubos agad. Okay? So, para tayo makapag-invest dito, kailangan natin mag-recharge. Click natin itong wallet. Yan. Click natin itong deposit. Lagay tayo ng amount. So, may mga nakahandaan na pala dito na amount. 310, 2,000, 5,150. Pili tayo ng channel. Ang pinakamaliit daw na recharge ay 100. Pinakamalaki ay 100K. Ganun din po sa Maya. So, pwede tayong mamili through GCash or through Maya. Pag Maya, Maya. Pag GCash, GCash. GCash po tayo. Click natin itong to deposit. So, meron sila dito explanation. Sabi ito, please do not modify the deposit amount. Unauthorized modification of the deposit amount will result in the deposit not being credited. Each deposit requires payment to be initiated through this page. Please do not save the payment. Okay. So, darating daw yung ating dineposit within 5 minutes. If not received within 5 minutes, please contact the online customer service. Yan. So, click natin itong deposit. Yan. Mapupunta tayo sa ating GCash. So, login tayo yung GCash natin. Tapos, click natin itong next. Yan. I-scan lang itong QR code. Pag na-scan na po, magta-transfer tayo ng fund. Ayun, meron na tayong balance nun. Pwede na tayo mag-invest sa investment na gusto natin. So, ito po yung ating dineposit. 3K waiting for payment. So, check naman natin ang withdrawal. Pero bago natin ma-check, kailangan maglagay daw tayo ng ating bank card. So, pwede tayo mag-withdraw through GCash or through Maya. So, GCash ang piliin natin. Maglagay tayo dito ng ating holder's name o GCash name natin at GCash account number. And click natin itong confirm. Tapos, transaction, password natin. Add. No thanks. Ayan. So, check na natin ang withdrawal kung magkano. So, ang daily withdrawal time is 10 a.m. to 6 p.m. At ang single withdrawal amount is between 150 and 50K. So, 150 pala ang minimum withdrawal dito. Tapos, may bawas pang 6% o may bayad na 6%. So, hindi tayo pwede mag-withdraw. Wala pa tayong ganyang amount. So, ayan guys, nakita natin itong Fidelity application or Fidelity assets. Pwede nga tayong kumita ng 533 daily, pero kailangan mamuhunan. Pero guys, bago kayo mamuhunan, alalahanin niyo ang aking paalala. Before you invest, think twice. Mag-search, magtanong-tanong bago mag-invest. And invest at your own risk. Invest what you can afford. Tulos yun lamang po sobrang pera ang ating invest. Huwag yung ating pagkabuhayan, pabiling bigas, pabiling ulam, pan-tuition fee, at lalo na, huwag po tayong mangungutang kung wala po tayong pang-invest. Kung may free, sa free muna tayo. Kung may free, sa free muna tayo. Kaya lang, ito ay walang free. So kung gusto niyo na maraming free, pasyalan niyo po at puntahan ang aking description box. Nandun po yung mga super legit na free application. Puntahan niyo po. At sa pampaalala ng ganito mga application, minsan tumatagal, pero minsan sandaling-sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-invest. Sa pa rin paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money
The root of all kinds of evils is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Ang pera naman talaga ay kailangan natin. Hindi po masama ang pera kung ginagamit ang tama. Pamiling bigas, pamiling ulam, pan-tuition fee, at iba pa po. Pero ang masama ay yung pagmamahal o pag-ibig sa pera. Pag tayo gumun sa pera, puro pera na lang nasa isip natin, malamang makakagawa tayo ng mga sari-saring kasamaan. Kaya nga iba nating kasama ay wala na sa pananampalataya, naligaw na sila dahil sa kanilang pag-ibig sa pera. Kaya maging maingat sa pagmamahal sa pera. Ito ay isang paalala mula sa banal na kasulatan. Bye-bye. Ingat tayo sa pag-invest. Bye. Hi guys! Welcome to Jekatech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!